Mga boss sa gustong sumuporta sa ating channel, mag-send na sa ating GCash number na nakalagay sa screen. Sa konting tulong nyo, pwede na natin maipagpatuloy ang daily upload natin. Maraming salamat po mga boss. Kabanata 17:21. Hindi nagtagal ay napapaligiran ng mga agos ng tubig ang kamay ni Gerald. Malalaman lamang ni Gerald ang hindi malinaw na balangkas ng kanyang kamay sa puntong ito dahil sa transparency ng tubig. Ang duo ay sinalubong ng isang paputok na tunog mula sa likuran nila nang walang babala. Kasunod nito, pareho silang nasa tamang oras upang makita ang Fishgot Sword na lumabas mula sa haligi. Napagtanto din ni Gerald sa puntong iyon na ang mga sapa ng tubig ay umatras na. Anuman, naputol ang kanyang pag-iisip nang marinig niya ang pagsigaw ni Old Hughes, "Kunin mo ang tayback, Gerald." Humarap si Gerald sa matandang lalaki nang marinig niya iyon, saka lumapit upang kunin ang tayback. Isang lakas ng lakas ang sumugod mula sa espada at papunta sa kanyang katawan ang pangalawang hinawakan niya ito. Naramdaman ni Gerald ang pamilyar na pagkabalisa sa kanyang larangan ng Elixir of Life habang kumakalat ang napakalawak na lakas mula sa kanyang palad bago kumalat sa buong katawan niya. Alam ni Gerald na malapit na siyang magkaroon ng isa pang tagumpay dahil ang kanyang Elixir of Life na patlang ay umaapaw ng lakas. Bulalas ni Gerald, nagulat at natuwa, "Ako. Nararamdaman ko ang isa pang tagumpay na darating." Ang Fishgot Sword ay lilito na kasing lakas ng Astrabis Sword. Pagkatapos ng lahat, sa pamamagitan lamang ng paggamit ng mga espada na nagawa niya ang mga tagumpay. Mabilis na naupo si Gerald matapos makuha ang isang mansanas ng langit mula sa kanyang singsing na imbakan at kainin ito, dahil nasanay siya sa mga katulad na sitwasyon. Si Gerald ay naitaas sa pangalawang ranggo ng Avatar Realm ilang sandali lamang matapos ang ipal ng langit. "Ano ang pakiramdam mo ngayon, Gerald?" Nagtanong si Old Hughes, medyo nababahala ang kanyang boses. Mahinang ngumiti si Gerald, pagkatapos ay chuckled bago tumugon, "Ang ganda ng pakiramdam ko. Napakalakas ng tayback na pinapayagan akong malusutan ang isa pang ranggo sa aking lakas sa isang iglap." Panipi, habang siya ay nasiyahan sa lahat, nagulat din siya na nagawa niya ang isang tagumpay. Sa labas ng paraan na iyon, alam niyang kailangan niyang magpasalamat ng maayos sa Old Hughes. Pagkatapos ng lahat, hindi makukuha ni Gerald ang Fishgot Sword o madaragdagan ang kanyang lakas sa loob ng isang maikling panahon kung hindi dahil sa matandang lalaki na humantong sa kanya dito. Sa lahat ng ito sa pag-iisip, si Gerald ay yumuko sa harap ng matanda at sinabi, "Salamat sa pagdala sa akin dito, Lumang Hughes." Habang nagpapasalamat ako na nakuha ang Fishgot Sword, naintriga pa rin ako sa pangalan nito. Sa totoo lang, ang tunay na pangalan nito ay ang Espada ng Tapang. Biro ni Old Hughes nang marinig ang tanong ni Gerald. "Alam mo, isa ito sa 10 sinaunang banal na espada. Ang kapangyarihang iyong minana ng ilang sandali pabalik. Ang tayback ay iginawad sa iyo ng lakas ng loob. Dapat mong malaman na kinikilala lamang ng tayback ang matapang, at ang mga gumagawa nito ay binigyan ng napakalawak na kapangyarihan." Panipi, habang hindi nito ipinaliwanag kung bakit binigyan ng pangalang iyon ang tayback, ipinaliwanag nito kung bakit nagawa ni Gerald ang isang tagumpay sa pamamagitan lamang ng paghawak ng espada. Kung sabagay, hindi sana siya maglakas loob na kunin ang gawain ng pag-save ng mundo kung hindi siya naging matapang. Iyon ang dahilan kung bakit ngumiti sa kanya ang Fishgot Sword. Kabanata 17:22. Habang nasa paksa kami, mayroon ka bang ideya kung ano ang mga pangalan ng iba pang 9 na sinaunang banal na espada? Mayroon ka bang ideya kung nasaan sila? Gusto kong makuha ang aking mga kamay sa kanila. Ipinahayag ni Gerald ang kanyang interes sa mga espada. Pagkatapos ng lahat, ngayon na mayroon siyang isa, walang dahilan kung bakit hindi niya makuha ang natitirang 9. Paano naman yan? Kung gusto mong malaman, ang unang tayback ay kilala bilang Zion, ang Sword of Divinity. Ang pangalawa at pangatlo ay si Zion, ang Sword of Benevolence, at Zenith, ang Sword of Subtlety, ayon sa pagkakasunod. Ang Sword of Might, naniniwala ako, ay ang ika-4 na tayback, Empyrean. Si Titan, sa kabilang banda, ay ang panglimang tayback at ang Sword of Nobility. Panipi, tulad ng para sa mga espada 6 at 7, Guaine at Morgan, pareho silang Swords of Love. Ang ika-8 tayback ay ang Fishgot,
ang Sword of Courage, na kasalukuyan mong ginagamit. Kung ang aking memorya ay naglilingkod sa akin ng tama, ang ika-9 na Taibak ay kilala bilang Jukam, ang Sword of Solitary, at ang huling Taibak ay kilala bilang Charmela, the Sword of Elegance. Panipi, ang bawat isa sa mga espada ay may sariling hanay ng mga kakayahan, at ang sinumang makakolekta ng lahat ng 10 sa kanila ay magtataglay ng mga kakayahang lampas sa pag-unawa ng tao. Sa nasabing iyon, ang sinumang gumagamit ng mga espadang iyon ay walang alinlangan na magiging pinakamalakas na tao sa buong mundo. Same time na sinabi ni Old Hughes. Nakaramdam si Gerald ng bahagyang pagkabalot ngunit lubos din ang kaligayahan matapos marinig ang pagtapon ng impormasyon. Pagkatapos ng lahat, kung makokolekta lamang niya ang lahat ng 10 mga sinaunang banal na espada, magkakaroon siya ng higit sa sapat na kapangyarihan upang talunin ang demonyong Diyos. Oh, nakikita ko, kung gayon mayroong usapin ng siyam na iba pang mga espada. Natatakot kung alam ko lang kung nasaan ang dalawa sa mga espada, Gerald, at isa sa mga ito ay nasa kamay mo na. Sinabi ni Old Hughes, umiling. Habang alam ko kung nasaan ang Titan Sword, ang Sword of Might, ay makikita mo ng mag-isa ang iba pang 8 espada. Panipi, bulalas ni Gerald, natuwa na baka makakakuha siya ng isa pang Taibak ng napakabilis. Alam mo kung nasaan ang Titan Sword. Maaari mo ba akong ituro sa tamang direksyon? Panipi, huwag magmadali upang makuha ito. Pagkatapos ng lahat, ngayon mo lang nakuha ang Fishgot Sword. Sa anumang kaso, huwag masyadong mag-alala tungkol sa iba pang mga espada. Dahil kinilala ka na ng Fishgot Sword, sigurado ako na ikaw ang pinili. Sa pag-iisip na iyon, walang alinlangan na makukuha mo ang iba pang mga espada balang araw. Ngumiti si Old Hughes. Sa palagay ko tama ka. Gayunpaman, maraming salamat sa pagdala sa akin ngayon. Hindi ko makukuha ang espada na ito nang wala ang iyong tulong. Huwag mag-alala, sisiguraduhin kong susuklian ang iyong kabaitan balang araw. Nagpapasalamat na sabi ni Gerald. Tumawa muli si Old Hughes, pagkatapos ay iwasayway ang kanyang kamay ng casual bago sabihin, hindi kailangan iyan. Pagkatapos ng lahat, nakalaan ka upang makuha ang iyong mga kamay sa espada. Ang nag-iisa kong hangarin ay upang maglingkod bilang iyong gabay. Anuman, binabati kita ng swerte. Panipi, sa totoo lang, kung hindi si Ferald ang naging tadhana na master ng espada, kukuha siya ng espada sa halip na maghintay na dumating ang kabataan. Sa kasamaang palad, ang ilang mga bagay ay simpleng nasaktan, at kinilala ito ng Old Hughes, ng lahat ng mga tao. Sa anumang kaso, mabilis na lumabas ang duo sa lugar sa pamamagitan ng pagdaan muli sa maliit na talon. Si Gerald naman ay nagulat nang makita na sisikat na ang araw sa kanilang paglabas. Hindi sila ganun katagal makakapasok doon, di ba? Ang oras ay lumipad sa pamamagitan ng. Biglang, pareho silang nakarinig ng mga kamakalusong na tunog na nagmumula sa kagubatan patungo sa kanilang direksyon. Mahigpit na hinawakan ni Gerald ang Fishgot Sword sa kanyang kamay, handa nang lumaban. Ngayon na pareho silang mas may kamalayan sa kanilang paligid. Iyon ay, hanggang sa marinig niya ang isang pamilyar na tinig na nagsasabing, "Ay, ikaw ba iyon, Gerald?" Sabi ng tagapagsalaysay. Ang tunog, hindi may iwasang Junos. Kabanata 1723, Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Miss Zorn, sabi ng tagapagsalaysay. Ikaw ba, Ginoo? Habang nakaharap siya sa mga puno, nagtanong si Gerald. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Gerald, kaya, ikaw yun. Bulalas ni Juno, habang siya at ang kanyang mga lingkod ay nagmamadaling lumabas mula sa mga puno. Miss Zorn, ano ang magdadala sa iyo dito? Habang nakatingin sa kanya, natigilan si Gerald. Ano ang ibig mong sabihin kapag sinabi mo kung ano ang nagdala sa amin dito? 2 araw na mula nang umalis ka. Kahit ganun, may pakiramdam akong buhay ka pa rin. Natutuwa lang ako na nasubaybayan kita. Ano ang ginagawa mo sa lahat ng paraan dito? Tumingin si Gerald kay Old Hughes ng isang maikling sandali matapos marinig ang tanong ni Juno bago ang awkward na sumagot. Tungkol doon, talakayin lamang natin ito kapag bumalik tayo. Kumusta ang iba? Sabi ng tagapagsalaysay. Huwag kang mag-alala, lahat sila ay mabuti. Kasalukuyan silang nagpapagaling sa bahay ng pamilya Zorn. Nakahinga ng maluwag si Gerald habang sagot ni Juno na nakangiti. Sige, kung gayon, sino siya ngayon?
Nagtanong si Juno, nakataas ang kilay at sumulyap kay Old Hughes. Ito ang Old Hughes, at siya ang nagligtas sa akin. Sinabi ni Gerald pagkatapos ng isang maikling sandali ng pagtitig sa matandang Ginoo. Oh, nakikita ko ang ibig mong sabihin. Kaya, Lumang Hughes, isang kasiyahan na makilala ka. Juno Zorn, ang pangalan ko ay Juno Zorn, at ako ang panganay na dalaga ng pamilya Zorn. Maraming salamat sa pagligtas kay Gerald. Sinabi ito ni Juno sa isang nakakainis na tono. Hindi na kailangang magpasalamat sa akin. Nakangiting sagot ni Old Hughes. Kahit sino sana ay kumilos sa parehong paraan. Pagkatapos ng lahat, tulad ng sinasabi sa kasabihan, ang pag-save ng buhay ay mas mahalaga kaysa sa pagbuo ng isang 7 palapag na pagoda. Gayun din, ang kasiyahan ay akin, panganay na binibini ng pamilya Zorn. Panipi, habang pamilyar siya sa mga Zorn, ito ang unang pakikipagtagpo ng Old Hughes sa isang miyembro ng pamilya. Sa ngayon, ligtas ka na, Gerald, bumalik tayo sa aking lugar. Bulalas ni Juno. Pagkatapos ng lahat, hindi eksakto na ligtas na manatili dito sa loob ng matagal na panahon. Nang malaman ito ni Gerald, humarap siya sa matandang lalaki at tinanong, sumang-ayon. Bakit hindi ka sumali sa amin, Old Hughes, habang nasa paksa kami? Anuman ang sasabihin mo, nais kong ipahayag ang aking pasasalamat sa lahat ng iyong nagawa. Panipi, tama si Gerald. Sa pag-iisip na iyon, Old Hughes, mangyaring sumama ka sa amin. Inalaya ni Juno ang mosyon. Si Old Hughes, sa kabilang banda, ay ngumiti lamang at umiling bago sinabi, kung ano ang maganda, tatanggi ako. Walang magawa lamang na sinabi ni Gerald na. Sa gayon, ayos lang, nang makita niya ang matandang lalaki ay tunay na ayaw sumama. Dahil ito ang kaso, mangyaring tanggapin ang aking taos-pusong pasasalamat. Huwag mag-alala, maghanap ako ng paraan upang gantihan ang iyong kabaitan. Panipi, sumagot lamang si Old Hughes, oh sige, sige, umalis ka na. May chuckle, tandaan na maging maingat doon. Gamitin mo ito ng mabuti. Panipi. Mariing tumanggaw si Gerald nang marinig iyon. Gumamit sana ng maayos ng espada si Gerald kahit na hindi pa siya pinatanda ng matanda. Pagkatapos nito, si Gerald, Juno, at ang kanyang mga tauhan ay dahan-daang nawala sa kagubatan. Ang isang malilim na figure ay tumalon palabas ng kagubatan, sinundan ng dosenang iba pang mga lalaki na nakasuot ng itim na kasuotan, hindi nagtagal matapos. Naumalis ang pangkat na iyon. Natigil sa harap mismo ng Old Hughes, nagtanong ang anino, paano ito, Master Hughes? May malaswang ekspresyon. Ang espada ay nasa kamay na ni Gerald, simpleng sagot ni Old Hughes, nakatitig pabalik sa anino. Sa nasabing iyon, nasa sa iyo na lang ang magtrabaho. Panipi, Kabanata 17:24. Hey, sabi ng nagsalita. Gayunpaman, syempre. Gayunpaman, Master Hughes, mayroon kang hindi kapanipaniwala na pag-iingat. Tuldok, tuldok, tuldok. Lahat ay eksaktong tumama sa hinulaan mo. Panipi, ha, sabi ng nagsalita. Si Tiger ang unang nagtaksil sa akin, kaya masisisi lamang niya ang kanyang sarili sa aking kalupitan. Biro ni Old Hughes habang ngumiti siya ng smugly, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Talagang kukunin ko ang Hulkeroak Union sa pagtatapos ng lahat ng ito. Pang-iinis ni Old Hughes habang siya ay nginisyan habang ngumiti-ngiti, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Taya mo, kumusta naman si Gerald at ang iba pa, by the way? Kailangan ko bang tapusin ang mga ito? Nagtanong sa nakakaakit na figure. Iwanan sila para sa ngayon, sabi ni Old Hughes, itinaas ang kanyang palad. Si Gerald at ang mga katulad nito, kung gayon, ay kapaki-pakinabang pa rin sa atin. Bukod, ngayong mayroon na siyang fishgut sword, dapat muna nating hintayin na patayin niya ang Tiger para sa atin bago gumawa ng anupaman. Panipi, sa isang magalang na pagtango, ang anino na tao ay sumagot, tulad ng nais mo, Master Hughes. Walang ideya si Gerald na ang anino at ang Old Hughes ay nagtutulungan. Anuman, mabilis na makarating sina Gerald at Juno sa bahay ng pamilya Zorn. Ang araw ay mataas na sa langit sa puntong iyon. Agad na tumawag si Gerald para sa kanyang mga kaibigan ng maglakad papasok sa bahay ni Nori. Sa kabila ng katotohanang lahat sa kanilang apat ay natutulog sa iisang silid,
sa mga posisyon na nakaupo. Sa oras na iyon, naririnig ang boses ni Gerald na nagpagising sa kanila at sumugod sila sa kanya. Tuwang-tuwa sina Nori at Ray nang makita siya na tumakbo kaagad sa kanya. Bago pa mag-react si Gerald ay mahigpit na siyang niyakap ng dalawa. Ikaw, Gerald, tinakot mo ang mga buhay na ilaw mula sa akin. Bulalas ni Nori, akala ko hindi na kita makikita ulit. Habang excited niyang tinatapik sa likuran si Gerald. Taya mo, kapatid na Gerald, nag-alala kami tungkol sa iyo. Ako, natutuwa lang ako na okay ka. Nagpatuloy si Ray, nanginginig ang buong katawan niya sa ginhawa. Tumugon si Gerald, tumatawa habang tinatapik ang magkabilang balikat para sa ginhawa. Ayan, ayos lang ako ngayon. Gayunpaman, ngayong nakaligtas ako sa kapahamakan na ito, sigurado akong babuhusan ako ng mga pagpapala. Panipi, hindi mapigilan ni Zelig na mapangiti nang tumawag siya, kapatid Gerald. Si Zelig, na matagal nang nakatayo kasama si Cyril, ay hindi mapigil ang ngumiti nang tumawag siya, kapatid na Gerald. Kinuha ni Gerald mula sa kanya sina Nori at Ray at naglakad papunta sa Zelig matapos marinig iyon. Makasalubong lamang ni Nori, na sumugod sa harapan at tumayo sa harapan niya, na titig sa kanyang mga mata. Si Gerald ay na-free sa lugar ng sandali, hindi sigurado kung ano ang balak gawin ni Nori, kaya tinanong niya. May, isang bagay ba? Sa halip na sumagot ng pasalita, hinawakan lamang ni Nori ang likod ng leeg niya at hinayla palapit sa mukha nito, hinalikan siya sa labi. Naintindihan naman ni Gerald na tuluyan na siyang nagulat. Nori, naisipin na magiging proactive siya. Kahit na ang iba ay nagulat, ngunit hindi nagtagal at tumawa sila tulad ng mga mag-aaral. Ano man ang nangyari, sa wakas ay makapagpahinga na si Juno ngayong bumalik na si Gerald. Magiging maayos ang lahat basta manatiling ligtas si Gerald. Tuldok. Panipi tuldok. Tagumpay. Kaya nalaman mo kung paano makakabalik, hindi ba? Bulong ni Nori habang nakatingin kay Gerald. At narito naisip kong namatay ka sa isang lugar na nag-iisa. Pasimpleng ngumiti si Gerald sa kanya, napakamot sa likod ng kanyang ulo bago sumagot. Sa totoo lang, isa lang ako sa mga pinalad. Kabanata 1725. Samantala, ang anino na figure at ang ilang mga kalalakihan ay makikita na pinangunahan sa kabundukan na nilamon ng apoy ng Old Hughes. Sa pagsabog ng lava at apoy, ang bundok ay naramdaman hindi lamang mainit, ngunit nakakatakot din. Ang pangkat ay dumating upang tulungan ang nakakaakit na figure sa pagkuha ng Sword of Might, isang sinaunang sandata na katulad ng Fish-God Sword, na ipinanganak din sa parehong henerasyon. Habang ang mga nasabing espada ay may mga paghihigpit sa kung sino ang maaaring maghawak sa kanila, kung ang espada ay itinuturing na karapat-dapat sa wielder, bibigyan ng taibak sa kawani ng taibak ang kapangyarihan, na iba-iba depende sa espada. Anuman, ngayon na si Gerald ay mayroong Fish-God Sword, turn na ng anino na figure upang kumuha ng sarili niyang espada. Walang alinlangan na siya ay magiging malakas at sapat na may kumpiyansa upang maabutin ang Dragon Blood City sa sandaling nakuha niya ang Sword of Might. Natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa isang yungib. Ang bawat isa ay maaaring makakita ng malaugat na mga daloy ng lava na gumagapang sa buong pader ng yungib kaagad na maglakad sila. Ang yungib na kinaroroonan namin ay tinatawag na Titan Cave, at ang Sword of Might ay nasa loob ng bato na haligi sa harap namin. Bulalas ni Old Hughes nang humarap siya sa anino. Upang maging matapat, ang layout ng kuweba na ito ay hindi naiiba sa lahat mula sa Fish-God Cave, na may nag-iisang pangunahing, at halata, na pagkakaiba sa maraming mga lava stream pati na rin ang matinding init. Nakikita ko, kaya't iyon ang sinaunang Sword of Might na may lakas na humihinga ng apoy. Bulalas ng nakakaakit na figure. Ito ay, sa katunayan. Tingnan ang batong iyon doon. Pinag-uusapan ko ang tungkol sa isang nakaukit dito. Ilagay ang iyong kamay dito, at ang lakas ng apoy ay may lilipat sa iyong katawan. Pagkatapos nito, magagawa mong i-unlock ang haligi ng bato at makuha ang espada. Paliwanag ni Old Hughes. Nang marinig iyon ng malilim na figure, ginawa niya ang sinabi sa kanya. Agad na nag-react ang bato sa pamamagitan ng pagtawag ng mga pulang apoy na mabilis na nilamon ang kamay ng shadowy figure sa pangalawang palad ay ipinasok sa larawang inukit.
Habang nasusunog ang kanyang kamay sa loob ng apoy, nilabanan ng anino na figure ang sigaw na sumigaw sa pamamagitan ng pag-clench ng kanyang mga ngipin. Isagawa mo ito ng mahabang hakbang. Nang mapansin ng Old Hughes kung gaano mapatla ang mukha ng shadowy figure, sinabi niya, ito ang tanging paraan na makakakuha ka ng espada. Kinikilala na ang pagbabalik ng kanyang kamay ngayon ay tatanggihan ang lahat ng kanyang nakaraang pagdurusa, ang anino na tao ay patuloy na pasanin ang sakit hanggat makakaya niya. Hindi mapigilan ng malilim na figure na sumigaw sa matinding paghihirap nang biglang sumiklab ang kanyang buong katawan, ang kanyang asul na mga ugat na umuusbong sa kanyang braso. Ang isang paputok na tunog ay maaaring marinig mula sa likuran nila isang maliit na bahagi ng isang segundo mamaya, umaalingaw sa buong yungib. Paglingon sa likod, ang haligi ng bato ay lumitaw na nakabukas dahil sa napakalaking apoy. Nakita ng lahat kung gaano kaganda ang Sword of Might ngayon na napalaya ito mula sa mga limitasyon nito. Ang Sword of Might ay tunay na marilag, na may maapoy na pulang mga linya na pinalamutian ang hawakan at draconic na mga pattern na inukit sa talim. Ang anino na figure ay nakuhang muli mula sa kanyang sakit sa puntong ito. Mabilis siyang lumakad patungo sa haliging bato at hinawakan ang hawakan ng espada, pinalabas ito ng lakas. Ang maladragon na apoy ay sumabog mula sa talim ng tibak sa pangalawang iginuhit ito. Gamit ang isang malas na ngisi sa kanyang mukha, itinaas ng malilim na figure ang espada sa hangin at tumawa ng mayabang bago ipahayag, The Sword of Might. Akin na ang lahat ngayon. Sa lalong madaling panahon, ang buong mundo ay magiging akin. Panipi, Kabanata 1726. Sa nakakaakit na figure, ang pagkakaroon ng Titan Sword na mahalagang nangangahulugang pagkakaroon ng hindi moari na kapangyarihan. Sapagkat ang Sword of Might ay maaaring ganap na matuno ang sinumang pumatay nito, hindi lamang ang taong anino ay maaaring pumatay sa isang kisap mata, ngunit wala sa mga buto o dugo ng kanyang mga biktima ang may iwan. Ito ay isang tunay na nakapangangilabot na item. Nang makita ni Old Hughes na ang malimang na figure ay matagumpay na nagamit ang tibak, lumapit siya sa kanya at sinabi, ngayon na nakuha mo ang Sword of Might, dapat mong tuparin ang iyong pangako na hahayaan akong maging namamahala sa lungsod ng Dragon Blood pagkatapos mong sinakop ito. Panipi, naturally, ang Old Hughes ay hindi pinangunahan ang nakakaakit na figure dito na may mabuting hangarin. Ang totoo ay ginawa lamang niya ito upang, sa sandaling ang anino na tao ay nakuha ang kapangyarihan ng tibak, maaari siyang maging kataas-taasang pinuno ng lungsod ng Dragon Blood. Mahalaga ito upang ang Titan Sword ay maaaring makuha sa unang lugar na pinayagan niya si Gerald na makuha muna ang Fishgot Sword. Upang ilagay ito ng derechahan, ang Fishgot Sword ay nagsilbing isang uri ng hadlang sa acquisition ng Titan Sword. Bilang isang resulta, ang Titan Sword ay maaari lamang makuha pagkatapos na makuha ang Fishgot Sword. Sa mga tuntunin ng layman, ito ay katulad sa kung paano hindi tugma ang tubig at sunog. Anuman, matapos marinig kung ano ang sasabihin ng lumang Hughes, ang malilim na figure ay ngumiti ng mahina bago tinitigan ng masama ang matandang lalaki at sinabing, alam mo, Master Hughes, hindi ko pa rin sigurado kung gaano kalakas ang espada na ito. Paano ko malalaman na magagapi ko ang Dragon Blood City nang hindi ko muna ito sinusubukan? Panipi, huwag kang mag-alala doon. Ang lakas ng Titan Sword ay nadagdagan ngayon na ang Fishgot Sword ay hindi na tinatatakan ang lakas nito. Ang isang simpleng swing-swing ay sapat na upang makapagdulot ng napakalaking pinsala sa iyong paligid. Tungkol sa kung ano ang mangyayari kapag binasbasan mo ang sinumang kasama nito, sigurado akong alam mo na agad silang natutunaw. Nakangiting sagot ni Old Hughes, hindi na malayang papalapit na ang kanyang huling sandali. Ang lakas talaga, kahit na, muli, naniniwala ako na dapat kong subukan ito sa isang tao upang makita ang mga epekto para sa aking sarili, sneered the smirking shadowy figure habang nakatingin siya ng masama sa Old Hughes. Hindi mapigil ang matandang Hughes ngunit hindi nauutol bilang tugon sa ekspresyon ng anino. Ikaw, anong balak mong gawin? Oh, hindi gaanong, sumigaw ang anino, ginagamit lang kita bilang isang paksa ng pagsubok. Habang sinaksak niya ang ulo ni Old Hughes ng isang nakakahamak na ngiti sa kanyang mukha. Nang masunog ang kanyang ulo, si Old Hughes ay napasigaw lamang sa sakit habang kumalat ang apoy sa buong katawan niya.
Ang maliliit na figure ay nakumpirma ang totoong kapangyarihan ng Sword of Might sa pamamagitan ng panunood habang ang mga maalab na pulang linya ay nagsimulang damaloy sa namamatay na katawan ng matanda. Ang isang solong slash, tulad ng sinabi ng matanda, ay sapat na upang ganap na matuno ang isang tao. Hughes ay hindi inaasahan tulad ng isang kaila hilakbot na kapalaran na mangyari sa kanya, ngunit may maliit na magagawa niya sa puntong ito. Sa madaling panahon, ang natitira sa matanda ay isang kumikislap na apoy. Tulad ng kung kailangan pa rin kita pagkatapos makuha ang Titan Sword. Nagpaplano ka bang sakupin ang Dragonblood City habang nasa paligid ako? Hayaan ang iyong imahinasyon maging ligaw. Panipi, habang nakatingin siya sa nag-aalab na apoy, ang taong anino ay nagtutuya. Si Hughes ay walang higit pa sa isang pangan sa kanyang mga kamay. Isang pawn upang tulungan siya sa pagkuha ng espada. Ang pawn ay hindi nakapakipakinabang sa kanya ngayon na nagamit ang layunin nito. Kabanata 1727. Nang gabing iyon, naganap ang kaguluhan sa loob ng Dragonblood City. Ang Halkaroak Union ay tuluyang napatay, at ang Tigre mismo, ang pinuno ng Union, ay nakatagpo ng isang malagim na pagtatapos ng lahat ng kanyang mga limbs na pinatay mula mismo sa kanyang katawan. Naturally, ang balita tungkol dito ay tumama sa takot sa hindi lamang mga tao ng lungsod, kundi pati na rin ang lahat ng mga pangunahing angkan doon. Anuman, pagdating ng umaga, si Gerald at ang iba pa ay nagpapahinga sa tahanan ng pamilya Zor nang bigla, na-alerto sila sa pagkakaroon ng maraming tao na mabilis na lumapit sa kanila. Ang pangalawa ay nakahanda na nila ang kanilang mga sandata, nasa oras lamang sila upang saksihan ng isang anino na bumababa mula sa kalangitan, sinundan kaagad pagkatapos ng maraming mga kalalakihan na bihis na itim. Malakas sila at may masamang hangarin, Gerald. Mag-ingat ka, bulong ni Juno. Mismong si Gerald mismo ang may kamalayan dito, bagaman simpleng tumango siya bilang sagot. Mula sa kung ano ang nakikita niya, ang malilim na figure, na naglalabas ng napakalawak na hangarin sa pagpatay, ay hindi bababa sa nakapasok sa third rank ng Avatar Realm. Matapos ang isang maikling pagpos, lumanas ang lalamunan ni Gerald bago magtanong, "Sino ka? At bakit ka nandito?" Panipi, sa totoo lang, naramdaman ni Gerald na hindi pa siya nakakatagpo sa taong ito dati. Sa pag-iisip na iyon, nagtataka siya kung bakit nandito ang anino na taong upang magdulot ng kaguluhan sa kanya at sa kanyang mga kaibigan. "Tingnan mo, ibigay mo lang ang Fishgut Sword at ay laluwas ko ang iyong buhay." Kinutya ang anino na hindi binubugbog ang palumpong. Nang marinig iyon, halos dumilim ang ekspresyon ni Gerald. Upang isipin na ang anino na figure ay hindi lamang alam ang tungkol sa sword ng Fishgut, ngunit alam din niya na nasa kay Gerald ito. "Ano ba namang klaseng espada yan? Hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi mo." Bulyo ni Gerald. Gupitin ang Pre-*T at itigil ang paglalaro ng pipi. "Alam kong alam na ang Old Hughes ang humantong sa iyo sa espada na iyon. Ngayon ibigay ito o sa lalong madaling panahon makilala mo siya sa kabilang buhay." Banta ng anino. Nang marinig iyon, agad na nalaman ni Gerald na dapat may nangyari sa Old Hughes. Panipi tuldok. "Ikaw, ano ang nagawa mo sa kanya?" Ungol ni Gerald, nakakunot ang noo sa mukha habang nakatingin sa mata na anino. Tumatawang hysterically bilang tugon, ang anino na figure ay sumagot muli, "Gerald. Tunay kang inosente para sa iyong sariling kabutihan. Iginagalang mo ba talaga ang matandang kalabaw na iyon? Siya ay simpleng gumagamit sa iyo. Para malaman mo lang, pinapayagan ka lang niyang makuha ang Fishgut Sword upang makuha ko ang Titan Sword. Ang Sword of Might. Ang kasunduan ay para sa akin upang lipulin ang Halkaroak Union at gawin siyang pinakamataas na pinuno ng Dragonblood City matapos akong makakuha ng espada." Siyempre, ang mga bagay ay hindi napunta sa kanyang binabalak, ngunit bakit sinasabi ko sa iyo ang lahat ng ito, malapit na mo rin siyang makilala sa impyerno. Panipi, matapos marinig ang lahat ng iyon, natagpuan ni Gerald ang kanyang sarili pansamantalang flabbergasted. Upang isipin na ang Old Hughes ay talagang isang tao. Panipi tuldok. "Ano ang ibig mong sabihin na nakakuha ka lamang ng Titan Sword pagkatapos kong makuha ang Fishgut Sword? Paano nga ba nauugnay ang dalawang bagay na iyon?" Tanong ni Gerald. Kita mo, ang Fishgut Sword ay tinataka ng Titan Sword.
Salamat sa pag-alis mo, nakakuha ako ng Titan Sword. Ipinaliwanag ang anino, kaya't kung bakit, lumitaw na siya ay tunay na ginamit. Kasunod nito, itinaas pa ng malilim na figure ang Titan Sword para makita ni Gerald, ang tibak na patuloy na naglalabas ng malakas, pulang-pula na apoy at isang napakalaking aura. Kabanata 17:28, Anuman, huwag mo akong ulitin. Ibigay ang Fishgut Sword at iligtas ko ang iyong buhay. Kung hindi man, lahat kayo ay makakatikim ng Titan Sword. Banta ng anino. Natural, hindi ito madaling ibibigay ni Gerald. Pagkatapos ng lahat, ang Fishgut Sword ay isa sa 10 sinaunang banal na espada. Hindi madali para sa kanya na makuha ito, kaya't sigurado siyang hindi ito ibibigay ng simple lamang. Sa totoo lang, naramdaman din ni Gerald na ang anino na figure ay hindi sapat na malakas upang talunin siya. Sa pag-iisip na iyon, nagtaka si Gerald kung makukuha rin niya ang Titan Sword pagkatapos na talunin siya. Nang may dumating na ideya sa kanya, huminto sandali si Gerald bago sumigaw, tayong lahat, humingi muna kayo ng masisilungan. Haharapin ko siya, panipi. Anuman ang kaso, si Juno at ang iba pa ay hindi tugma ng shadowy figure. Sa pag-iisip na iyon, ang pananatili nila dito ng mas matagal ay magreresulta lamang sa kanilang pagpatay. Naiintindihan na magiging pabigat lamang sila sa kanya sa sitwasyong ito. Nagpalitan lang ng tingin ang partido ni Gerald bago tumango at mabilis na umalis. Sa sandaling natitiyak ni Gerald na wala na sila, pagkatapos ay humarap siya sa aninong figure bago idineklara, ipinapanukala ko na mayroon kaming tunggalian sa kamatayan. Tayong dalawa lang. Kung matalo ako, maaari mong makuha ang aking buhay pati na rin ang Fishgut Sword. Gayunpaman, mangako ka rin na iyong ililigtas ang buhay ng aking mga kaibigan. Deal. Panipi. Nang walang kahit kaunting pag-aalangan, ang anino na tao ay sumagot pagkatapos, deal. Na para bang natalo ako gamit ang Sword of Might sa aking mga kamay. Panipi. Sa anino ng tao, si Gerald ay hindi kailanman magiging tugma niya. Pagkatapos ng lahat, ang pagmamayari ng Titan Sword ay katulad sa kanya na humahawak sa lahat ng kapangyarihan sa mundo, at tiyak na nagsilbi upang mapalakas ang kanyang kaiabangan. Kahit na, dahil pareho silang nakapasok sa ikatlong ranggo ng Avatar Realm, hindi malinaw kung sino ang magwawagi sa laban na ito. Alinmang paraan, pagkatapos na gamitin ang kanilang mga espada at makapasok sa kanilang mga posisyon sa pag-atake, pareho silang nagtitigan sa isa't isa, nananatiling walang galaw habang hinihintay nila ang ibang partido na magwelga. Nang walang kahit kaunting babala, ang maliliit na figure pagkatapos ay nagpalabas ng isang malakas na ugong bago ito'y ang kanyang tibak at nagpapadala ng isang apoy na lumilipad patungo kay Gerald. Sa kung gaano kabilis ang paglalakad ng apoy na lumilipad patungo kay Gerald, ang anumang regular na tao na nahit ng pag-atake na iyon ay tiyak na magtatapos ng hiwas sa kalahati. Siyempre, hindi naman natakot si Gerald. Sa halip, simpleng ibinalot niya ang Fishgut Sword, na nagpapadala ng kanyang sariling pag-agos ng sparkling na tubig na lumilipad patungo sa atake ng anino. Ito ay malinaw na ang malilim na figure ay nakalimutan na ang tubig ay nagtagumpay sa apoy. Bilang katibayan yon, ang Titan Sword ay nakakuha lamang matapos na makuha ang Fishgut Sword. Sa pag-iisip na iyon, tulad ng kung paano mapapatay ng tubig, ang Fishgut Sword ay madaling kanselahin ang anumang pag-atake ng Titan Sword. Sa pag-iisip na iyon, ang pag-agos ng tubig ni Gerald ay madaling mailabas ang maalab na atake ng anino. Naturally, nakatulala ito sa anino. Hindi niya ito isinasaalang-alang. Nang makita na ang anino na figure ay pansamantalang nakakubli, mabilis na kinuha ni Gerald ang pagkakataong mangisda ng isang anteng-anteng mula sa kanyang singsing na pang-imbak bago itapon sa kalangitan. Ang susunod na bagay na alam ng malilim na figure, ang anteng-anteng ay nasunog sa hangin, na tumatawag ng maraming prickly liana vines na mabilis na binalot ang kanilang sarili sa kanya. Kasunod nito, mabilis na tinawag ni Gerald ang Astrabis Sword bago ituro ang talam nito patungo sa langit at sumisigaw, sa kapangyarihan ng mga Astrabis. Kaagad pagkatapos, isang lila na vortex na may kumikislap na kidlat ang nagsimulang mabuo sa kalangitan, at mga segundo pagkaraan, isang sinag ng ilaw ang sumabog mula sa vortex at papunta mismo sa Astrabis Sword. Sa tapos na, inilahad ni Gerald ang kanyang espada ng malakas,
nagpapadala ng isang bulag ng puting ilaw na lumilipad patungo sa anino. Ang malilim na figure ay maaari lamang sumigaw sa matinding paghihirap habang ang ilaw ay hiniwa sa kanyang katawan. Hanggang sa wala nang sumunod na sigaw. Ngayon walang anuman kundi mga abo, ang anino na figure ay wala na. Hanggang sa naghihingalong hininga, hindi niya inaasahan na mapatay siya ng napakadali. Kabanata 1729. Sa anino na ngayon ay patay na, ang kanyang mga tauhan ay agad na humarap bago tumakas sa lugar. Pagkatapos ng lahat, ngayong patay na ang kanilang amo, walang point na magtagal pa sila doon. Napagtanto na mayroong isang token ng mga uri sa loob ng mga anino ng shadowy figure, kinuha ito ni Gerald upang makita kung ano ang nakasulat dito. Ang mga salitang ghost sect ay inukit ng komplikado sa token, at si Gerald ay nakataas lamang ng isang bahagyang kilay nang makita niya iyon. Anong uri ng mahiwagang samahan ng maaaring maging ghost sect? Naputol ang kanyang pag-iisip nang bigla niyang marinig si Nori na tumatawag, Gerald. Paglingon niya, pinagmasdan niya ang mabilis na pagtakbo ng mga kaibigan sa kanya. Huminto sa harap mismo ni Gerald, tinanong ni Nori sa isang nag-aalala na tono, "Ayos ka lang ba, Gerald? Nasaktan ka kahit saan?" Panipi, nakangiting sagot, simpleng sinabi ni Gerald na, "Huwag kang mag-alala, okay lang ako." Nang marinig iyon, agad na napagaan si Nori at ang iba pa. Sa kanila, basta si Gerald ay mabuti, lahat ay maayos sa mundo. Ngayong huminahon na ang mga bagay, lumingon si Gerald upang tingnan ang Titan Sword na nakakubli sa takot sa hangin. Paglalakad papunta dito, pagkatapos ay kinuha niya sa hilt, at ang pangalawang ginawa niya, ang mainit at makapangyarihang enerhiya ay umakyat sa kanyang palad at papunta sa kanyang Elixir of Life field. Sa sobrang init ng pakiramdam ng kanyang larangan ng Elixir of Life ngayon, masasabi ni Gerald na lahat ng sakit na nararanasan niya ngayon ay dahil sa lakas ng espada. Gerald, ano ang nangyayari? Tanong ni Nori nang makita ang kanyang nasasaktan na ekspresyon. Manatiling bumalik. Sigaw ni Gerald nang mabilis siyang umupo sa gilid. Narinig iyon, hindi naglakas loob na lumapit sa kanya si Nori at ang iba pa. Nakatingin lamang sila sa kanya mula sa malayo, umaasa na siya ay magiging mabuti. Anuman, mabilis na kumuha ng isang apples. Heaven si Gerald bago itong ubusin. Kapag tapos na iyon, agad siyang nagsimulang magmuni-muni. Sa gulat niya, ang pagkain ng banal na prutas ay hindi gaanong nagbawas sa maalab na sensasyon sa kanyang katawan. Sa katunayan, ginawa lamang itong mas matindi. Sumisigaw sa matinding paghihirap, ang noo ni Gerald ay nabasa ngayon ng pawis. Ipinapakita kung gaano kasakit ang naidulot sa kanya ng lakas ng espada. Hindi nagtagal bago tuluyang gumuho si Gerald mula sa matinding sakit. Nang makita iyon, agad na sumigaw si Nori, Gerald. Habang tumatakbo siya upang suriin siya, mabilis na inutusan ni Juno mismo ang kanyang mga tagapaglingkod na dalhin siya sa isang silid upang magpahinga. Hindi alam ng iba, ang Titan at Fishgot Sword ay parehong lamagay sa isang solong sinag ng ilaw na pumasok sa katawan ni Gerald. Aabutin ng isang buong araw bago muling magkaroon ng malay si Gerald. Nang tuluyang magising ang natuliro na kabataan, ang una niyang nakita ay si Nori na nakahiga sa gilid ng kanyang kama. Hindi niya maiwasang isipin kung gaano siya kaibig-ibig kahit na natutulog siya. Kumikibot ang mga tainga niya habang kamakalusot ang kanyang mga bedsheet. Nagising na nagsimula si Nori bago tumingin kay Gerald at tuwang-tuwa na binulalas, Gerald. Sa wakas gising ka na. Panipi, matapos himatayan si Gerald noong araw, lahat ng kanyang mga kaibigan ay natakot hanggang sa mamatay, iniisip na may isang kakilakilabot na nangyari sa kanya. Kabanata 1730, ngayong gising na siya, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Nori. Tuldok, tuldok, tuldok. Dahan-daang tumugon bilang sagot. Mabilis na nalaman ni Gerald na bahagya siyang may lakas na kahit kumilos. Gayunpaman, habang nararamdaman niya ang sobrang hina, masasabi ni Gerald na nakakagulat na lumabag siya sa isa pang ranggo. Sa nasabing iyon, siya ay nasa ika-4 na ranggo ng Avatar Realm. Habang ganoon ang kaso, bakit pakiramdam niya ang mahina ng umasenso? Ito ay tunay na nakakaisip. Habang iniisip niya ito, naisip niya na may kinalaman ito sa Sword of Might. Pagkatapos ng lahat, bago nahimete, malabo niyang naalala na hindi lamang ang apoy na kapangyarihan ng Titan Sword ang umakyat sa kanyang katawan,
ngunit ang kanyang sariling lakas ay tuloy-tuloy din na sinipsip ng isang bagay. Anuman ang kaso, ang Sword of Might ay tunay na isang malakas na sandata. Kahit na mas malakas kaysa sa Fishgut Sword, sa katunayan. Bagaman iyon ang kaso, bakit ang mala shadow na figure ay hindi tugma ni Gerald noong ginamit niya ito? Sa sinabi ni Gerald, ito ay dahil hindi siya ang kapalaran. Sa pag-iisip na iyon, ang anino na figure ay malamang na hindi makapagmana at magamit ang lakas ng tibak sa kanyang buong potensyal. Sa pag-iisip na iyon, si Gerald na ang nasawi marahil ay naranasan ang buong lakas ng espada dahil sa kinikilala siya ng Titan Sword, na humantong sa kanya na paglaon. Matapos pag-isipan ito sandali, naramdaman ni Gerald na may katuturan ang kanyang proseso ng pag-iisip, at kinakailangan ng lahat ng sakit na iyon upang magkaroon siya ng buong lakas ng Titan Sword. Ngayon na nasagot na ang kanyang mga katanungan, nakuha ni Gerald ang isang Apple's Heaven mula sa kanyang ring ng imbakan bago dahan-daang hinimas ito. Hindi lamang ang banal na prutas ang makakatulong sa kanya na sumailalim sa mga tagumpay, ngunit may kakayahan din itong pagalingin ang mga pinsala at ibalik ang kanyang lakas. Tunay na ito ay isang napakahalagang espesyal na gamot. Tama na, matapos ang prutas, kaagad na nakabawi ng kanyang lakas si Gerald, at ang aura sa kanyang katawan sa wakas ay nagpapatatag. Tuldok tuldok tuldok. Ngayong nakabawi siya, si Gerald ay tumayo mula sa kama bago umalis sa silid kasama si Nori. Pagdaan nila sa looban, nakita ng duo si Ray at ang dalawa pa mula sa kanyang partido na nakikipag-usap doon. Nang mapagtanto na nagkamalay na si Gerald, mabilis na tumakbo sa kanya ang nagulat na si Ray habang sumisigaw, "Kapatid Gerald! Ikaw ay gising!" Tumakbo din si Cyril, at mabilis niyang idinagdag sa isang nag-aalala na tono, "Ano ang pakiramdam mo? Ayos ka lang. Natakot mo kami hanggang sa mamatay kami kahapon, alam mo." Panipi, nakangisi habang umiling, sinabi ni Gerald pagkatapos, "Mabuti na ang pakiramdam ko ngayon. Ang lakas ng Titan Sword ay napakalawak, kaya't napunta ako sa pagkakahilo kahapon." Panipi, nakita ko, sa pagsasalita nito, "Kapatid Gerald, hindi ko mapigil ang mapansin na tumaas muli ang iyong lakas, nakalusot ka na ba?" Mapagmasid na tanong ni Ray habang nakatingin kay Gerald. "Tama ka, nagulat din ako nang malaman ang tungkol doon, ngunit sa palagay ko ay nakapasok na ako sa ika-4 na ranggo sa Avatar Realm." Sagot ni Gerald, "Ang kakayahang umangat ng 2 ranggo sa mas mababa sa isang linggo, talagang nakakainggit si Gerald. Ikaw talaga ay isang Diyos para sa napakabilis mong dumaan, Kuya Gerald. Upang isipin na naipasok mo na ang ika-4 na ranggo ng Avatar Realm, masyado kang malakas." Nakangiting puri kay Cyril. Pagkatapos ng lahat, ang mga regular na tao ay hindi maaaring lumusot sa iisang ranggo pagkatapos ng paglinang sa mga dekada at kahit na mga siglo. Ngunit narito si Gerald, napakadali ng pagtaas ng ranggo. Kung ang mga nagsanay ng matagal nang may alam tungkol dito, tiyak na maiirita sila hanggang sa mamatay. Shock lang bilang tugon, simpleng sinabi ni Gerald sa isang mapagpakumbabang tono, "Wala ito, talaga. Swerte ko lang talaga." Panipi, umiling siya, huminto sandali si Ray bago kumuha ng isang itim na token at ibigay kay Gerald habang sinabi niya, "Speaking of which, Brother Gerald, binagsakan mo ang black token na ito noong isang araw. Saan mo mismo nakuha ito?" Ang token na iyon ang natitira pagkatapos niyang mamatay." "Bakit? Alam mo ba ang tungkol sa token?" tanong ni Gerald. Nodding bilang tugon, ipinaliwanag ni Ray, "Ito ay isang eksklusibong item ng Ghost Sect.